Siya ang kinikilala bilang greatest shooter of all time, ang player na nagbago ng laro sa liga ng NBA. Minaliit man siya noon dahil sa kanyang payat na pangangatawan, pinatunayan naman niya na may ibubuga siya at kayang sumungkit ng kampyonato. Well, pambihirang kamay naman kasi ang mayroon ng player na ito mga idol, lalo na sa kanyang mga binibitawang mga tres, kaya sa kasalukuyan siya pa din ang may hawak ng titulo na NBA all-time 3-point leader. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng two-time NBA 3-point contest champion, one-time steals leader, two-time NBA scoring champion, 9-time NBA All-Star, one-time All-Star MVP, one-time Western Conference Finals MVP, one-time Finals MVP at fourth-time NBA champion. Wala na ang iba kundi ang nag-iisang greatest shooter of all time na si Stephen Curry. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Si Stephen Curry ay anak ng isang NBA player na si Del Curry, kaya bata pa lang ito ay nakahiligan na din niya ang paglalaro ng basketball. Katunayan silang dalawa ng kanyang nakababatang kapatid na si Seth Curry ay nakalakihan na ang paglalaro ng basketball. Kaya naman di na din tayo magtataka pa mga idol kung naging bihasa ito lalo na sa pagtira ng tres. Hindi katangkaran itong si Steph, may listed height lang siya na 6'3" na mayroon ding payat na pangangatawan, kaya naman isa ito sa naging kahinaan na nakikita sa kanya. Well, dahil ang mga top prospect noon at gustong-gustong kinukuha ng mga kupunan ay ang mga matatangkad at malalakas sa mga pangangatawan, mga dunker at athletic na maglaro. Pero naging malaking hamon ito para kay Steph na patunayan ay hindi lang ang pagiging dunker o mahusay na pag-score sa ilalim ng court ang batayan para masabing isa kang effective scorer, dahil ang naging susi niya ay ang kanyang pagiging sharpshooter. Nagkolehiyo at naglaro si Stephen Curry sa Davidson Wildcats na kung saan freshman pa lang siya ay talagang napapakinabangan na siya ng gusto. Nag-average siya ng 21.5 points per game at nabura din niya ang record ni Cadron Clark bilang NCAA freshman season record for 3-pointers matapos siyang magtala ng 113 3-points made. Hindi lang yan mga idol, dahil sa pagtatapos ng kanyang freshman season, siya ang tinanghal na Southern Conference Freshman of the Year at Southern Conference Tournament MVP. Sa kanyang sophomore season naman nang umangat pa ang kanyang stats sa 25.5 points per game. Pinangunahan niya ang koponan na mag-record sila ng 26 wins and 6 losses. Muntik silang makarating noon sa Final Four sa NCAA pero tinalo sila ng top-seeded team noon ang Kansas Jayhawks. Well, sa kanyang final season sa Davidson ay nag-average siya ng 28.6 points per game, dahil dyan siya ang naging NCAA scoring leader at pinangalan ng consensus All-American. Hindi man pinalad na makapagkampiyon sa kanyang collegiate basketball year ay pinalad naman siya na makapasok sa pinakamalaking liga ng basketball, ang NBA, dahil 2009 NBA draft nang mapabilang na si Stephen Curry bilang 7th overall pick na pinili ng Golden State Warriors. Nakasabayan niyang na-draft noon sila James Harden, DeMar DeRozan at Blake Griffin. Well, sa kanyang rookie season ay binigyan agad ng pwesto si Stephen Curry sa starting 5. Hindi ganong kalakas ang roster ng Warriors noon mga idol. Sila Monta Ellis at Stephen Jackson ang siya nakakatulong niya sa koponan. Nag-average siya noon ng 17.5 points per game at 5.9 assists per game, kaya napabilang siya noon sa NBA All-Rookie First Team. Pero hindi sumapat ang kanyang inaambag para maitawid sa playoffs ang koponan dahil pumesto sila noon sa 13th spot. 2011-2012 season sa kanyang pangatlong season sa liga nang makasama na niya si Klay Thompson. Bagamat dumagdag sa kanila si Klay ay wala namang pagbabago ang nangyari noon sa kanilang regular season game. Mas bumaba pa ang output ni Steph sa 14.7 points at 5.3 assists per game at muli silang pumesto sa 13th spot, kaya 3 consecutive season na hindi nga nakakalaro ang greatest shooter sa playoffs. Pero 2012-2013 season nang dumagdag na sa kanilang koponan ang kanilang naging best defender na si Draymond Green. At sa season ding ito nang mabuo ang pagbansag kay Steph at Klay na Splash Brothers. Ito'y laro sa isang regular season versus Charlotte Bobcats nang magpaulan ng tres si Stephen Curry at Klay Thompson sa first half ng laro na may 7 combined 3 points made. At sa tweet na may hashtag na Splash Brothers ni Brian Witt na isang writer ng Warriors ay dito na nga nagsimula ang pagbansag sa kanilang dalawa na Splash Brothers. Sa season ding ito nagsimula ang magandang chemistry ng mga players ng Warriors. Ito'y dahil na din sa kanilang mahusay na head coach noon na si Mark Jackson. Dahil sa season ding ito ay umangat sa 22.9 points per game ang inaambag ni Steph. Mayroon din siyang 3.5 3 points made per game with 45.3% sa 3-point range. Kaya dahil dyan ay nakapasok na nga sa
season game ang Golden State Warriors at ito ang unang playoff game ni Steph. Sila ay nasa pang-anim na pwesto noon. Well, sa first round ng playoffs nang talunin nila ang Denver Nuggets. Tinapos nila ang serya sa Game 6 ngunit sa semis na makaharap nila ang number 2 seed noon ang San Antonio Spurs na pinamumunuan ng kanilang Big 3 na sina Duncan Parker at Ginobili na mayroon pang Kawhi Leonard. Kaya sa kasamaang palad mga idol ay hindi umubra ang Splash Brothers na umabot lang sa Game 6 ang serye. Sa kanyang unang playoffs ay nag-average dito si Steph ng 23.4 points per game at 8.1 assists per game with 40% sa 3-point range. 2014-2015 season ay ang simula na ng dynasty ng Golden State Warriors. Sa season ding ito nang palitan ni Steve Kerr si Mark Jackson bilang head coach ng koponan. Naging dominante ang Warriors sa season ito mga idol na maghari sila sa Western Conference at nakuha ang number 1 seed matapos silang mag-record ng 67 wins and 15 losses. Syempre sa pamumuno pa rin yan ng greatest shooter na si Stephen Curry. Nag-average siya noon ng 23.8 points per game at 7.7 assists per game na may 44.3% sa 3-point area. Well dahil nga dyan mga idol siya ang natanghal noon bilang regular season MVP at sa season din niya na ito nakuha ang kanyang unang 3-point contest champion. Well hindi pa natatapos dyan mga idol dahil pagdating ng playoffs na maging unbeatable sila. Sa first round nang walisin nila ng walang kahirap-hirap ang Pelicans. Sa semifinals nang pabagsakin nila sa Game 6 sa Memphis Grizzlies at sa Western Conference Finals nang kamuntikan din nilang walisin ng Houston Rockets. Kaya naman sa unang pagkakataon ng kanyang karera after 6 seasons ay nakatuntong nga si Stephen Curry sa NBA Finals at nakaharap naman nila dito ang koponan ng Cleveland Cavaliers na pinamumunuan ng duo na si Kyrie Irving at LeBron James. Ito ang kanilang unang NBA Finals mga idol dahil sa 4 consecutive season nga ay ang dalawang koponan lang na ito ang siya naglaban sa NBA Finals. Well sa una nga nilang pagtatapat ay nagdomina ang Golden State Warriors. Sa ganda ng kanilang pinakitang laro ay nasungkit nila dito ang kampyonato at ito nga ang unang kampyonato ng greatest shooter. Yun nga lang mga idol ay nasungkit noon ni Andre Iguodala ang Finals MVP. Sa sumunod na season lang 2015-2016 season ay patuloy ang pagdodomina ng Golden State Warriors sa regular season. Sa season ding ito nang mabura nila ang best record ng Chicago Bulls ang 72-10 ng Bulls ay binura ito ng Warriors ng 73-9 records. Syempre sa pamumuno pa rin yan ni Stephen Curry nang mag-average siya sa season ito ng 30.1 points per game at 6.7 assists per game. Kaya naman nakuha niya noon ang back-to-back MVP. Nakuha niya din ang NBA scoring champion at NBA steals leader. At sa playoffs naman nang lampasuhin nilang lahat ng kanilang mga nakaharap. Pero sa West Finals nang mapalaban sila ng gusto sa koponan ng OKC, umabot ng Game 7 ng kanilang serye pero mas nanaig pa rin ang Dub Nation. At muli mga idol ay nagkaroon ng rematch sa NBA Finals ang Cleveland Cavaliers at ang Golden State Warriors. Well sa first 2 games nang masungkit agad ng Warriors ang panalo. Sa Game 3 naman nang makaisa ang Cavaliers pero binawian agad ito ng Warriors sa Game 4. Kaya naman nakuha ng Warriors noon ng 3-1 deficit pero gumawa ng history ang Cavaliers mga idol sa kabila ng kanilang 3-1 deficit sa tulong ng kanilang best point guard na si Kyrie Irving. At ang paghahalimaw ni LeBron James ay napwersa nilang paabutin sa Game 7 ng serye. At sa huli ay nasungkitan pa nga sila ng kampyonato ng Cavs kaya isa ito sa disappointing finals ng Golden State Warriors. 2016-2017 season naman na ma-acquire ng Warriors ang superstar na si Kevin Durant. Noong wala pa si KD sa koponan ay dominante na sila kaya naman mas dinomina ng Warriors noon ang liga mga idol. Matapos nilang pagarian muli ang Western Conference, sila na naman ang number 1 seed noon na may best record noon na 67 wins and 15 losses. Bahagyang bumaba naman sa 25.3 points per game ang scoring stats ni Steph pero walang problema ito sa greatest shooter mga idol dahil naging unbeatable naman sila sa playoffs. Guess what mga idol, dahil lahat ng kanilang nakatapat sa playoffs simula round 1 hanggang West Finals ay winalis nilang lahat ng mga nakatapat nila mga idol, hindi sila nakatikim ng talo. At sa pangatlong pagkakataon ng kanilang paghaharap ng Cleveland Cavaliers sa panahon na yon ay kumpiyansa ang Warriors na tatalunin nga nila ang Cavaliers dahil sa pagkakadagdag sa kanilang roster ng best scorer na si KD. Well hindi naman nabigo ang Warriors mga idol dahil isang beses lang nilang pinatikim ng panalo ang Cavs. Yun nga lang mga idol ay muli nga nasilat si Stephen Curry para sa Finals MVP. 2017-2018 season nang makuha ang back-to-back champion ng Golden State Warriors nang walang kahirap-hirap. Well ito'y dahil sa pang-apat na pagtatagpo nila ng Cavaliers sa 2018 NBA Finals ay nawala na sa Cavaliers ang kanilang best point guard na si Kyrie Irving kaya sa kanilang pagtatapos
nakatapat sa finals ay winalis sila ng Warriors. At dito nga nakuha ni Steph ang kanyang pangatlong kampyonato pero bigo pa ding makasungkit ng Finals MVP award. 2018-2019 season ay ang pagkakataon na sana ng Warriors na makuha ang 3-peat NBA champion. Pero dahil sa pagkaka-injury ni KD ay naging malaking problema ito para sa Warriors. Well, nakarating pa naman sa NBA Finals noon ng Warriors versus Toronto Raptors. At sa Game 5 nga nang mapilitan ng Warriors na palaruin si KD pero hindi na nagtagal mga idol ay natuluyan ng kanyang Achilles injury. Sa Game 6 ng si Klay Thompson naman ang na-injury. Kaya dahil nagsunod-sunod ang injury ng kanilang mga player ay bigo nga nilang makuha noon ang 3-peat NBA champion. Well, after nga ng kanilang pagkatalong ito, next season ay kumalas na sa kanila si KD. Dahil na din yan sa di nila pagkakaunawaan noon ni Draymond Green. Naging malaking kawalan nga si KD sa koponan at dahil wala rin buong season si Klay Thompson ay bigo makapasok ang Warriors noon sa playoffs. 2 consecutive seasons silang hindi nakakapasok sa playoffs noon mga idol. Pero 2021-2022 season ay muli nagbabalik ang Golden State Warriors. Nang muli silang nakapasok sa postseason game, pumesto sila sa 3rd seed noon at pagdating ng playoffs ay bumalik ang init ng Splash Brothers kasama ang kanilang best defender na si Draymond Green at ang nakakatulong nila sa opensa ni si Andrew Wiggins. Nakuha niya din sa season ito ang kanyang All-Star MVP. Muling nagdomina ang Warriors sa playoffs noon mga idol, nilampaso ang Dallas Mavericks sa West Finals na umabot lang sa Game 5 ang serye at dito nga nakuha ni Stephen Curry ang Western Conference Finals MVP at pagdating naman ng NBA Finals ay nakatapat nga nila noon ang koponan ng Boston Celtics. Sa kabila ng kanilang maliit na lineup ay pinalagan nila ang big lineup ng Boston kaya sa huli nga mga idol ay nakuha ang pang-apat na kampyonato ni Stephen Curry at sa wakas dahil nakuha niya din ang kanyang inaasam na Finals MVP. 3 MVP award ang nakuha ni Steph sa season lang na ito mga idol. Well, sa kakatapos nga lang na season na 2022-2023 ay muling sumubok ang Warriors na makarating muli sa finals pero sa semis na makaharap niyang muli si LBJ ang Los Angeles Lakers. Hindi nakapalag ang Warriors sa big lineup ng Lakers mga idol kaya Game 6 lang nang nalaglag sila ng tuluyan sa playoffs. Well, ngayong off-season naman ay dadagdag sa kanilang roster si CP3. Ang dati niyang mortal na kalaban ay magiging kakampi niya ngayon. Kaya abangan natin yan. Well, kayo mga idol,